Welcome to the Narrow Gate Ministry, an online ministry that aims to reach people for Christ through faithfully preaching and spreading the Word of God. Because narrow is the gate, and constricted is the road that leads to life, and there are few who find it. Magandang gabi po muli sa ating mga nanonood. Welcome sa ating pong live podcast dito sa The Narrow Gate Ministry. Pastor, magandang gabi po muli sa iyo. Magandang gabi. Yeah. Derek, narito na naman tayo. Tayo ay mayroon na namang ibabast na isang cult. Totoo po yan, Pastor. Bagong tatalakayin po natin sa gabi pong ito. Actually, ito pong kultong samahan na ito ay hindi na rin bago at marami na rin mga naabot na mga pananampalataya o mga bansa. Worldwide na actually po ito, Pastor. At ito po ay nag-originate sa Korea. Ang atin pong tatalakayin ngayon at i-refute ay ang tungkol po sa Shincheonji. Shincheonji. Isang church po ito sa Korea na mula nag-originate po, Pastor, ito sa Korea na ang ibig sabihin po ng Shincheonji oh. Shincheonji. Shincheonji. Anong ibig sabihin ng Shincheonji? Ang ibig sabihin po nito ay the new heaven and new earth. Yun. So, meron po sila, Pastor, theological arm, yung pinakang Bible school po nila dito sa atin. Okay, mag-enroll tayo? Nako. Ang tawag po niyan ay Zion Christian Mission Center. Okay, so yan, nakikita ko sa Facebook yan. Lagi nag-invite yan sa mga, sumisingit yan sa mga chat groups, tapos libre. Yun nga, Zion Mission Center daw yan. Sisipag po, mga babae yung nag-ano nito, Pastor. Yan pala yung ating tatalakayin na kulto. So, sino ba ang founder niyan, Pastor Derek? Pag-usapan mo natin. Founder po nito, Pastor, ay si Man Lee-hee. No, sino? Man Lee. Lee Man-hee. Lee Man-hee o tama? Tama po. Yung sa Man kanila, Lee-hee. Man Lee-hee. sa kanila sa Korea, Man Ito Lee-hee. pinaglihi sa ano to eh, no? Man-hee pala po. Suman Lee-hee. Suman Lee. Pero sa atin po siya ay si Lee Man-hee. Lee Man-hee. Sa kanila ay Lee Man Lee-hee. Man-hee Lee. Lilito po tayo ba? So yun, gano'n. Sa kanila po ay Man-hee Lee. Tapos sa atin naman po ay Lee Man-hee. Binaligtad. Kasi binabaliktad yung apelyido nila. Sa Korea gano'n kasi po. Sa atin, pagdating dito, binabaliktad. So ito po, Pastor, si Lee Man-hee, ano po ang background kaya nung to? Siya po kasi yung founder po nito, nagtatag nitong na ito, religious group o tinatawag nung ibang mga theologian na ito po ay pseudo-religious group, organization, itong Shincheonji. Itong si Lee Man-hee, according sa isang nag-expose din na isang church, ang church na nag-expose dito is ay ano daw kasi ito, pinasok sila eh. Ang pangalan ng kanilang church ay New Life Christian Fellowship. So pinasok sila nitong mga miyembro ng Shincheonji at recruit sila. At ang ginawa naman nila ay una, kanila munang kanilang pinakinggan. Kanila munang in-entertain para malaman nila kung ano ito. At lumalim sila ng lumalim at di umano, ayon sa kanilang pag-aaral, ay itong si Lee Man-hee ay involved sa Korean cult din na The Olive Tree. So, kumbaga itong religion na ito na Shincheonji, the new heaven and the new earth, ay offshoot ng isa rin namang cult group na ang tawag The Olive Tree. Na ang founder ng Olive Tree na to ay isang certain Pastor Park. Korean din, Pastor Park. At itong si Pastor Park ay
according sa kanyang biography, doon sa Wikipedia ay siya naman ang gumawa niyan eh. Kasi pang Wikipedia, usually ang writer, yung mismong mga taong sila mismo kasi nga free encyclopedia yan eh. So kaya mahirap pagtiwalaan ang Wikipedia, pero pagka biography ay mapagkakatiwalaan yon kasi nai-edit nila yan eh, napapa-edit nila yan. Ngayon, di umano, itong si Pastor Park ay dati siya na Presbyterian. So Presbyterian, maganda ang denomination. Reform. Reform po yan. Dating Reform. Kasi ang Presbyterian ay belonging to the Reformed faith, no? Calvinism, Calvinist. Ngayon ay di umano ay naghihiling-hiling siya at siya naniniwala doon sa power to heal o yung gift of healing na bigay sa kanya ng Diyos. Ngayon, ang nangyari ay nakapagpagaling siya di umano. Pero dati muna siyang Pentecostal, by the way, no? So bago siya nalipat sa Presbyterian, dati muna siya ay Pentecostal church member. May background na po talaga. May background na siya ng Pentecost. Kaya nga mayroon siya, pagpunta niya sa Presbyterian church, may background na siya noong tinatawag natin na gifts of the Spirit, yung charismatic gifts, no? Yung charisma, yung Pentecostal doctrine na nag-i-exist pa rin, yung gift of healing, yung gift of tongues, gift of interpretation of tongues, saka gift of prophecy. So, kaya pagdating niya sa Presbyterian, naipasok niya yon. Kumbaga, hindi siya pure na naniniwala sa Presbyterian doctrine na cessationism. Kaya yun ang problema, no? Maraming pwedeng, hindi ibig sabihin, reformed, totoo na. Marami na rin dumaan sa aming church na reformed ko no? Galing G12. Pero bumalik din sa Pentecostal. So, umayaw lang sila doon sa tithes and offerings. Umayaw lang sila doon sa mga strategy na sila ay ginigipit at talaga pinipirahan ng mukhaan talaga silang kinukuhaan ng lahat ng kanilang mga pinansyal sa iba't ibang paraan. No? Meron sa concert, mga seminar. Pagka bibigyan ka ng ticket, pagka hindi mo nabenta, utang mo yun. Utang mo yun. Kaya marami ng mga member na disappoint at umalis, pero pumunta sa Reform. Marami ding mga G12. Ang tanda ko, tayo ang kauna-unahan na nag-expose ng G12 on a platform na gaya nito, ditong Facebook. Tayo mismo ang pinakauna. And then, unti-unti, nagigising ang mga member ng G12, may mga pumunta sa atin, at yung iba ay naging totoo, yung iba lalong lumala. At ginamit pa tayo para kunyari ay pasakitan yung mga G12 churches. At tinatawagan pa, nandito na kami. Kami ay reformed na. So, yung pala, dala-dala pa rin niya yung maling doktrina. Hindi talaga siya nagbago ang kanyang puso. Ang nabago lang yung doktrina. So, kaya siya ngayon ay naroon na naman sa, nagpapalakpakan na naman sa isang church. Meron namang mga reformed na nagsarili. Pero galing po dito siya? Hindi siya galing dito. Galing sa Batangas siya na G12, pumunta rito, naging reformed, kuno, tapos ng gulo. And then pagkatapos, meron din mga galing kay Balyano, pumunta dito. Konting problema lang, nagkaroon ng chismax. Chismax lang, chismax. Tapos ay pinaniwalaan ng walang basis. Nadala ng kwento-kwento. At nan-judge na sila. Tapos nagyaya pa. Yung nagyaya pa. Yun ang dahilan kung bakit nawala yung ating mga co-host. Kasi akala nung iba, yung co-host ko, talagang member ng church ng TNG. Hindi rin sila tunay na reform. Galing sila sa mga, estudyante ko sila dati sa Bible School. Yung dalawa na naging co-host. Yung isa naman, dating-dating daan. Yun ang nag-umpisa kami, yung dating daan. Kasi siya yung nagsabi na, Pastor, gayahin natin si Soriano. Akong bahala mag-co-host. Gagayahin ko mismo yung co-host ni Soriano. So yun, pinanlakan ko naman. O diba? So God's providence din. Yun ang naging daan na nagkaroon ng TNG. Ewan ko kung nasaan na ngayon, yung na yun, kasi bumalik, gusto pa lang maging pastor.
So nagpapa-lay hands sa akin, ayoko namang i-lay hands basta-basta kasi hindi ko pa sure kung sino siya. Konting panahon pa lang eh. Magpapastor daw kasi siya sa isang church, ay United Methodist ata. Sabi ko, nako, ba't ka pupunta roon? Pinagpapastor na daw siya. So, i-lay hands ko daw siya at tulungan ko siyang maging pastor. So, implied, sinabi ko sa kanya na hindi pa sapat. Hindi pa sapat. Hindi ako basta-basta na ganun. Kailangan na matest ko muna yung karakter, yung kung ano, ang doctrine ko. Malay mo kung dating daan, galit lang sa dating daan, no? At marami ang galit lang kay Soriano, kaya lumipat sa iba. At parang ganun nga nangyari. Hindi ko na alam kung nasaan siya ngayon. Sana, nagpatuloy siya, no? Nagpatuloy siya. Baka nakikilala. Yun yung kaunahan. Baka nanonood ka. M. Welcome ka naman uli sa TNG. KM po ba? KM? AM? Hindi. Gwapo. Kabukha ko. Pareho kaming kalbo kasi. Kalbo din yan. So noon, may buhok pa ako, siya ang kalbo. Ngayon ako nang walang buhok. Ikaw na ang may buhok. So tapos yung nagpatuloy kami, yung dalawa naman kung naging co-host ay galing yung isa sa Pentecostal, tapos yung isa naman galing sa Bapticostal. Bapticostal po. Presbyticostal pala. Presbycostal. Yun, kilala. Kasi Presbyterian na na Korean pastor, pero may doctrine pa rin ng Pentecostal. Nagsama-sama. Nagsama-sama, kaya naging Angli-Golokal. Gulo-gulo na. Anglican na gulokal. Gulo-gulo na. Kaya tayo nagpahinga kasi nga, ganun talaga ang buhay. We cannot be assured of the future. Kaya ako naniniwala hindi porke tama ang doktrina mo ngayon, hanggang sa huli tama ka pa rin. So talagang election pa rin. Pati yung pagkakaroon mo ng tamang doktrina, election din. Kung hindi ka magpapatuloy doon, na-disappoint ka rin doon sa doktrina. Kasi sa doktrina kasi ng tunay na Kristyanismo, talagang ito labanan hanggang wakas. Walang sukuan sa katotohanan. Hindi ka masisway ng ng pera, ng kahit anong bagay. Hindi ka matutokso. Hindi mo pagpapalit sa pera yung iyong doktrina. Lumamang ka man o humirap ka, pareho lang. Pagka ka na sa pera, integrity, yung integrity mo, mawawala. At pinapakita lang naman nila yung saloobin nila na talagang hindi talaga tunay. Kung totoo ka, you will stay. Totoo ka pa rin hanggang wakas. Yung isa naman, nagpatuloy naman sa Reformation, yung umalis. Nadamay lang kasi siya doon sa paninira nung isa. Parang kilala ko na. Nanira yung isa, so may siniraan, hindi naman tinanong ng harap-harapan kung totoo ba yon. Naniwala siya. Kaya mahirap talaga tayo na kung wala kang sariling bait, wala kang sariling paninindigan. Hindi ka dapat agad-agad basta na lang makinig. Tatanungin mo kung totoo. Kaya tayo, tinatanong natin ang mga history ng mga ito. Kasi naroon sa history nila kung paano sila naging kulto. Paano natatagpo. Itong si Limanhi ay dating kay Pastor Park, na olive tree. Yung olive tree, angel yon. Kaya doon sa Revelation, yung dalawang puno ng olibo, si Pastor Park the Olive Tree Church, isa siya doon. Tapos hanggang sa siya ay kinaibigan niya yung presidente ng Korea, parang kay Buloy ang naging style niya. So umalis itong si Limanhi doon noong bumuho na yung olive tree. So naging Presbyterian, nung Presbyterian siya, nagpagaling siya at di umano ay nakapagpagaling siya ng isang lumpo. At doon siya nakilala. So maraming siya naging following, nagdaos na siya ng faith healing at dahil doon ay na-question na yung kanyang doktrina ng Presbyterian Church na kanyang sinamahan. At siya ay sinipa dahil natuklasan na siya ay naniniwala sa continuationism nga. At siniraan na rin niya yung Presbyterian Church na kanyang pinanggalingan. At doon nagpatuloy siya, kinaibigan niya yung presidente. At nung kaibigan niya yung presidente, syempre kaibigan na niya, lumakas ng kanyang samahan. So hanggang umabot sila ng 2 million sa Korea, South Korea. Mga members po.
Siyempre, 2 million na. So, kung mayroong butante doon na 500,000, malaking bagay. So, yung presidente ng Korea ay inawitan niya, binibenta niya yung kanyang boto. Basta susuportahan din mo din kami. So, ang nangyari ay na-demanda si si Park din parang si Kibuloy, no. May doktrina siya na siya ay Diyos. Una muna, hindi pa siya Diyos parang si Kibuloy. Una muna siya ay servant ng Diyos. At kailangan yung mga female niya na member ay makipag-sex Kaya sa kanya. Yun yung ultimate parang show of loyalty. Tapos ay nag-fraud siya, no? Nanloko siya na yung pera ng mga miyembro, yun nga, parang si Kibuloy, ibenta mo kasi kailangan ng church. So, yun. At nang bumagsak yung presidente na yun, na kanya pong sinamahan, na kanyang ini-endorse, bumagsak din siya. Dahil tinarget siya ng mga kalaban sa politika. Nakulong po ba siya? Nakulong siya, itong pastor ni Lee Man-hee. Kumbaga si Lee Man-hee, Parang disciple. galing talaga doon. So, disciple siya ng isang kulto na rin. So, kaya hindi katakataka na ganun din ang kwento niya. Na di umano, siya naman ay, nung bata pa, ay hindi niya nakwento si Park sa kanyang biography. Kumbaga, iniiwasan marahil ni Lee Man-hee na mabanggit si Park dahil may controversial na buhay itong si Park tsaka ministry. So, nang interviewin siya ni Boy Abunda. So, in-interview siya ni Boy Abunda Sabi ni Boy Abunda, ano ba ang iyong advocacy? Kasi siya ay mayroong parang foundation na nagpo-promote ng kapayapaan. Peace. Alam ko, ex-military po siya. Kasi nag-training siya as military. Sa Korea naman ganun Lahat ng mga kabataan kailangan dumaan sa military training. Tapos, nung daw siya bata pa, natuto siyang maging relihiyoso sa pamamagitan ng tatay niya. No, so, tapos itong si Lee Man-hee, di umano, ay may nakitang star. Kanya daw star po yun. At sabi niya, that's my star, inangkin niya. At yung daw star na yon, pumasok sa kanya. Tumira sa kanya. Parang si Jesus Christ, no? May star din si Jesus So, alam mo, kita mo, no, iisa ang pattern ng mga kulto. May extra biblical sila. Wala sa Biblia yung kanilang mga pangitain, yung kanilang mga claims. Kaya, lagi nating tandaan doon sa ating mga tagapanood, red flag pag ang isang tao ay mayroong claim na siya kinausap ng Diyos o siya may karanasan na isang extraordinaryong karanasan. Red flag na po. Red flag po yun. Kasi sa Bible, ay direkta talaga, hindi lang claim. Talagang mayroong katotohanan. Maraming saksi, hindi lang isa. Na sila ay kinausap ng Diyos. At mismo ang Panginoon Jesucristo, pinasulat yung encounter. So pag wala sa Bible, yung claim ng isang minister, red flag na yan. Huwag na po tayong basta-basta para magtitiwala dyan. Kasi ibig sabihin, sa umpisa mali na, hindi iyan pupunta sa tama. Kasi ang umpisa ay mali, hindi yan magiging tama sa huli, sa gitna, sa huli. Kailangan umpisa tama. Hindi baling, mayroon pong nag-uumpisa sa tama, napunta sa mali. Yun ang problema. Meron din naman. Pero yung mali na, sa umpisa pa lang, po. Na hindi natuwid, talagang mali. Pero mayroong mali na pwedeng matuwid, maging tama. Gaya natin, kaya naman ako nagsimula rin sa charismatic Pentecostalism, no? Pero sa biyaya ng Diyos, ako ay tinuwid ng Diyos. COP pa kami. So talagang, although ang misis ko talaga, ang full-pledged member ng COP. Ako naman ay sabit lang sa COP. Associate lang ang tawag. Kasi dahil sa kanya, dumadalo din ako. Pero ako talaga ay naniniwala din dati sa COP. Kay Benny Hinn, kay Rodney Howard Brown. Talagang yung Holy Laughter. Although may reservation ako, pero talagang pinipilit kong gawin sa akin. Kasi gusto ko rin mangyari. Buti na lang, hindi ako nagtatawa. Siguro nabaliw din ako. Baliw na rin ako ngayon. Kasi yung mga nagtatawa, maghapon magdamag, yung iba. Talagang nasisiraan na ng ulo. Ito si Lee Man-hee ay, yun, sabi niya, tumira sa kanya yung star, at
ang tawag niya sa kanyang sarili, ano siya eh, anong tawag, parang si Butchal din, no? Ang tawag sa kasarili ni Butchal, strategic man of God. Ito namang si Liman He ay, itawag siya kanya eh, sinawag niya kanyang sarili, extraordinary. Extraordinary man. Strategic man at Extraordinary. siya naman ay extraordinary man. Talagang Yan ang kwento ni Liman He. Ngayon, si Liman He ay sabi niya ay meron ng 20,000 plus members in Korea and abroad. Sabi dun sa isang video. Sabi naman dun sa isa ay meron na siyang more than 100,000. No? Walang specific. Kasi nga, sobrang itong si Liman He, sobrang secretive. Opo. Hindi may mga underground churches siya. Kasi nga binabantayan siya ng mga South Korean authorities eh. Dahil nga nagmula din siya sa isang kulto rin na winanted din. So kaya identified siya doon. Kaya kumbaga, ang tingin ng mga Koreano sa kanya ay may connection. Ay may connection doon. So yun, Pastor. Si Liman He. So ito pong si Liman He, Pastor. Ang alam ko rin sa kanya, nagkaroon siya ng iba pang sinamahan. Then nakapagdayo na po siya ng sarili ng church. Okay. Ito na nga yung Shincheonji. At ano po yung nito, yung mga katuruan niya? Ang mga katuruan niya, unang-una ay siya lang ang pwedeng mag-interpret ng Word of God. Walang ibang tao sa buong mundo, kahit sino, sa buong sangkatauhan, na kayang i-interpret ng tama ang Bible. Kaya kailangan sa kanya ka lang makikinig. So, walang iba. Kumbaga, ang tawag sa kanya ay the sole interpreter of the will of God. At siya rin lang ang authority na pwedeng pakinggan, na makapagliligtas sa lahat sa sangkatauhan. So lahat ng tao, pag hindi membro ng kanyang church, hindi maliligtas. Kumbaga, hindi kayo kailanman magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kumbaga, siya ay exclusive lang sa lahat ng leader ng relihiyon. Nag-iisa lang siya. Parang siya nga si Jesus Christ. So, ang tingin niya sa kanyang sarili. Extraordinary siya eh. Kaya nga, extraordinary man of God. At isa pang katuruan niya ay yung 144,000. Yun ang spiritual equivalent ng physical 144,000 sa mga Jews. Kasi nabigo daw si Jesus Christ na kumplituhin o ganapin yung plano. So kaya ang equivalent noon ngayon, dahil siya yung bagong tagapagligtas, ang equivalent ngayon ay yung meron silang 12 tribes din yung kanyang church. Yung Shincheonji. Parang si yung bata na si makulit na Japanese, Son Si-chan. Hindi na natin gumawa rin siya ng 12 tribes. Opo. Kumbaga may 12 tribes ang Israel, at yun ang physical na Israel. Ang kanya ding church naman, ang spiritual na Israel. Kaya sila meron ding 12, kinikilala na 12 alagad. So meron siyang 12 alagad. Meron din siyang 12. At sila, yung magiging 144,000. So, 12 tribes na to, sila yung kakalat sa buong mundo at mangangaral. At yung maniniwala, magiging part sila ng 144,000 sa end times. Na sila lang ang masasama sa Diyos. Sila ang maliligtas. Kaya nga sila, pag naniwala ka, talagang dedicated ka kasi tayo lang talaga. Tayo lang talaga ang totoo. Tayo lang ang maliligtas. Tayo lang ang anak ng Diyos. Tayo ang bagong halangit at bagong lupa. So kaya nga ibig sabihin mismo nung pangalan na yon, Shincheonji, ay new heaven and new earth. Yun mismo ang new heaven and new earth yung kanyang church.
Oh. At siya ang Jesus Christ nila. Siyempre, siya ang Savior eh. Tama. At sa meron din siyang 12 disciples na 12 tribes yun. Yun ang 12 tribes representation ng 12 tribes of physical Israel. Sila naman ang spiritual Israel. At sila lang ang masisave. Ang problema, baka sumobra, no? Kasi kung sa limbawa, kung 100,000 na nga sila, dapat maglumanay sila. Sumubra. So, sobra. Hindi rin makakasama. Kailangan So, off limits po dapat. kaya nga ganito, kung naniniwala ka diyan sa kanila, ay wag mo nang pangaralin sila, baka tayo sumobra. Hindi maiiwan, di ba? So limited limited lang, 144,000 lang. Kaya kailangan 144,000 lang. By the way, hindi naman nag-aral ng theology ito. Kaya Uneducated itong si Lee Man-hee. wala siyang education talaga sa theology. Ano pa? Mayroong yan doon sa Messenger, yung sa kanyang statement of faith nila, Brother RJ, doon sa kabila. Yung Trinity nila ay tritheism. Opo. Tritheism. Actually, saglit lang, Brother RJ. Dito sa isang post sa social media rin, ito ay parang interview. At ito ay mismong ang taga Sinchon G ang nagsumagot patungkol sa Trinity. Para sa kanila, hindi totoo ang Trinity sa Bible, Pastor. At dito, nakalagay dito sa kanya lang sinabi, wala na. Kulto talaga, no? Opo. Ang the Trinity, ito ay isang tatlong entity, separate spiritual bodies in the spiritual world. So, ibig sabihin mo, Pastor, tritheist itong mga to. Makakahiwala yung May spiritual body, no? So, contradictory. Paano naging body yung spirito, no? Spiritual body. So, ang Diyos daw ay tatlong spiritual na katawan. Opo. So, ibig sabihin, may tatlong Diyos kung magkakahiwalay. Yun po ang nila, yun ang ini-imply ng kanila. Marami kasing iba't ibang uri ng tritheism, pero itong kanila is unique, no? Kasi may katawan. Yung spiritual, may katawan, yung espiritu. So, ang Ama, may espiritu na katawan. Ang Anak, may espiritu na katawan. Separate na Diyos. Matindi ang espiritu ay may separate din na katawan. Pero mas matindi si Benihin. Ay, opo. Kasi sa kanya ay nonity. Nonity. Siyami. 9 persons of the Trinity. Kumbaga, 9 persons of God. Hindi Trinity na, nonity. Kasi nga, ang Ama ay may tatlo ring sangkap. May katawan, may espiritu, may kaluluwa. At lahat ay Diyos Ama yun. Hindi. Di ba? So, Pastor, Yung katawan, Diyos Ama rin. Naging tatlo na ang Ama. Sa iba't ibang Siyam Oo, kaya nonity. Parang nung may nakausap akong isang mananampalataya din. Sabi niya, pagka ganun daw sumubra, ay sa impyerno na ang punta nun. Oo, Pag sumubra na ang teaching. Lalampas ka sa langit. Lalampas na eh. Sumubra ka. So, kaya lahat ng sobra, mali. Ay, isa lang ang mali. Isa lang ang sobrang hindi mali. Yung grace. Sobrang banal. Pag sobra kang Diyos banal. Hindi yan mali. Wag lang po ang tao. Wag lang tao. Pag nagbanal-banal, sobrang banal ng tao, iba na yun. Hindi na yun nakatira sa mundo. No? Meron ng sariling pamantayan ng mali at tama. So yun, ibig sabihin ay talagang kulto kasi ang ibig sabihin ng kulto ay deviation from the orthodox teaching of Christianity. Mainstream Christianity kasi mayroong mga cults of Christianity. Tayong mainstream Christianity. Yung naniniwala sa Trinity, salvation by grace, justification by faith, yun yung mga tawag doon, major teachings ng Christianity. Tayo ay may 3 persons in one God. Yung daw po, Pastor, kaso, yung Trinity daw sa paniniwala nila, ito daw ay traditional belief. At yung kanilang teaching, bago rin yun yung new teaching. Para sa kanila, kaparehas din po niyan. Problema, pagka yun na rin yung pinaniwalaan, tradisyon mo na rin yun. Kasi yung salitang tradisyon, ibig sabihin, yung salitang tradisyon, nakaugilian mo na lang. Ngayon, kung matagal na rin, how old is a tradition
to be called a tradition. Wala naman tayong pamantayan kung gaano ang tagal bago maging tradisyon. Pero kung halimbawa, 1 year mo nang pinaniniwalaan, naging tradisyon mo na rin. So, hindi mo pwedeng gamitin yung salitang traditional kayo, kami hindi. Hindi mo rin pwedeng sabihin salitang kayo religyoso, kami hindi. Kasi anumang grupo o anumang sekta na nagtuturo ng Biblia at mayroong sariling pamantayan ng katuruan, religion din yun. Kasi lahat ng nagtuturo ng tungkol sa Diyos ay religion. Dahil ibig sabihin ng religion, religare, to bind back to God. Parang yung katulad ng nirepute po natin last Thursday. No? Kasi yung mga kulto, siniseparate nila ang sarili nila sa iba na parang kami hindi religious. Kayo ang religious. Kami ay hindi traditional. Kayo ang traditional. Pero may sarili din silang tradisyon. So, anong pamantayan mo ng salitang tradisyon? Di ba? Yun na may salita lang, na may kahulugang iisa rin, na ito'y nakaugaliang paniniwala at gawa. Yun ang tradisyon. Kung meron na rin kayo nakaugaliang paniniwala na walang Trinity, di yun ang inyong tradisyon. Kaya mo sabihin hindi ka nagtatradisyon. Di ba? So, kumbaga sarili mo na lang vocabulary yun, sa word na yon. Huwag mo kaming lukuhin. Dahil pareho lang naman ang vocabulary natin. Parang yung narinig ko po na wala akong relihiyon. Hindi mayroon akong relasyon kay Kristo. Hindi niya alam. Hindi niya alam. Yung sinasabi niya, religion. Di ba? Kaya nga, kung magsasalita ka ng tungkol sa Diyos, religion yun. Kasi binabalik mo ang tao sa Diyos. Umili mo siyang dinadala pabalik sa Diyos. Yan ang ibig sabihin ng religion. Ngayon, ang problema na lang ay sa term na Diyos, sino ang Diyos mo? Yun. Pare-pareho lang tayong may tinatawag na Diyos, pero ang tanong, ano ang iyong Diyos? So, sino siya? Ang problema, ang Diyos ng mga kulto ay isang imahinasyon na Diyos. Figment of imagination na deity. Na gusto nilang pasunurin ang Diyos ayon sa kanilang sariling pakahulugan at kagustuhan. At ang gagawin ng Diyos na iyon ay yung kanila lamang na kasiyahan, ikasisiya. Ang Diyos naman natin ay kung ano yung ikasisiya niya, ayun ang ating sinusunod. Yun ang pagkakaiba ng Diyos ng tunay na Kristyanismo. At ang Diyos natin ay nakasulat sa Biblia, ang katangian. So kailangan ay ang Diyos nating tinatawag na Diyos, hindi lang salitang Diyos, kundi yung katangian ng ating tinatawag na Diyos ay taglay yung katangian ng Diyos na nasa Biblia. Siya kapareho noon, nung nasa Biblia na Diyos. Hindi siya yung love lang, na gaya ng kay Joel Osteen na Diyos, na God is only love. So, whoever you are, whatever you are, God loves you, regardless of who you are. Parang si rin po ito, yung napanood natin na video clip, ito nakaraan doon kay Reverend. Love lang. Kaya okay lang yung homosexual relationship. Anyway, other topic po yun, Pastor. Pero ito pong si Lee Man-hee, po. Meron talaga siya pong katuruan. Kagaya po nung kakaragdagan mo sa sinabi po. Nung siya po ay pa lang, nag-umpisa pa lang din, o bata pa siya, siya ay tinawag na complete light. Kaya yung pong manhi, ang ibig sabihin po nun ay complete light. Ano, panghi? Manhi. Manhi pala. Hindi po ito ling. Kala ko manghi. Kala ko manhi pala. Manhi po. Kasi yung kanyang nanay, nung nakita nung kanyang grandfather, nung nagdilim, na naginip yung kanya pong tatay, doon sa nabasa ko sa kanyang biography, na naginip yung kanyang lolo, na nagdilim ang kalangitan. Ayun yung star niya. Ayan po yun. Tapos biglang nagliwanag, at yung liwanag na yun ay doon lang sa nanay niya. Oo. Kaya nung nanganak yung nanay niya, siya yun. Iba naman ang version. Actually, dyan po nakita ko siya. Ganon din po siya. Yun din po. Hindi lang siya. Karagdagan lang siya doon sa. Karagdagan lang. Tumira sa kanya yung star. Yun po yun. Sa kanan po tumira sa kanya yung star kasi nakita niya yung stars eh. Okay. At mula po noon, siya ay nag-devotion na sa Diyos. Nag-ano po siya, nagsumulat siya, yung dugo niya ang ginamit niya. Ganon. Nag-devotion na sa Diyos. Oo. At mayroon pong nagpapakita sa kanya na tawag dito, yung man of God na galing sa langit. Ganon. Opo. And then after 7 years, bumalik siya sa kanilang sa kanilang probinsya.
Ay nagpakita ulit po sa kanya yung man of God. Dami Man pala. from heaven. Dami pala niyang Oo. katawan. Madami palang pagdalaw yan. Ay, Ano? opo. Kala ko, anghel lang, dumalaw. Pati anghel, tumitira, no? Tumira. Pati star pala. Star. Yung star po yun na yung tumira talaga sa kanya. Parang si Jesus Christ eh. Si Jesus Christ naman, di naman tinirahan ng star eh. Hindi kasi ngayon ang interpretasyon niya na si Jesus Christ, yung star ni Jesus, tumira. Hindi naman. Kasi nga hindi nga nag-aaral ng theology. Kasi ang kanya, ini-spiritualize niya lahat. Ang Biblia daw kasi hindi literal yan. Yun yung kanyang pamantayan. Ito ay spiritual lang. Hindi yan maunawaan sa paraang literal. Allegorizing ang kanyang form of interpretation, means of interpretation or system. Nandiyan tayo, Brother RJ, sa dulo ng biography niya. Nakita ko dito eh. Scroll mo pataas. Oops. Yan. Dito, Pastor. Mm. Basahin Ano ko. sabi niya? Basahin Basahin ko mo. dito. The messenger who received and ate the open scroll in Revelation chapter 10. Kinain niya. Sabi dito, but Chairman Lee, who endured this experience that events, the events of the entire book of Revelation being fulfilled and received the open word. Yan, open word. Oh. The open scroll po ito, Pastor. Open word. Mhm. Ang kay Butchal ay current word. Sa kanya, open word. word. Matindi, ano? They were things beyond imagination. Yo. He perceived that he was the one sent to testify to the churches about the fulfillment of Revelation, that he was the messenger, the advocates. Sa Revelation chapter 22, verse 16. Grabe, ano? Siya daw po yung, siya yung fulfillment ng Revelation that na siya yung messenger sa Revelation chapter 22. So, hindi daw mapupulfill ang pangako ng Diyos sa Bible. Grabe. Pag hindi siya ang kumilos. Totoo po. Yung sabi niya. Yung sabi niya. So, kaya nga, nagtetestify siya yung kanyang nakita at narinig. Mahirap man daw ito. Anong panahon yun ay kailangan talaga na gawin niya. No? Talagang Grabe. napaka-sincere, loyal na loyal sa mali. No? Die hard sa kasinungalingan ito. Pero ano po, Pastor? Nakakabilib ang pagiging die hard niya sa mali. Yung Revelation chapter 22, verse 16, sabi po dito ng Panginoon, akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel. Siya po yung anghel din. So ang sinugon. Mali talaga, no? Akala niya siya yung siya na mismo yung siya daw ang kumain eh, di ba? Kinain daw niya yung scroll. Pero mayroon pong yan eh, doon sa Revelation chapter 10, siya daw po yun. Siya talaga. Kaya po, tandaan nyo ha, pag may nangaral po sa inyo, ay mag-ingat po kayo. Mayroon pa siyang mga ibang katuruan, no? Yung katuruan na, ang sabi niya dito ay, ba dito? Nakita ko rito eh. Yan, ito. Aha. Pwede. Dito sa God Questions, no? Yung 144,000 ay sila lang yon. At yung east na word doon sa Revelation 7:2, chapter 7, verse 2, ay reference yun sa Korea. At siya yung the first angel doon sa four angels of God. Aba? Ay, paano naman si Manalo niyan? Talo siya. Siya din si Manalo din yun eh. Ay, isa rin po siya. So, dalawa na sila. So, mag-away na lang sila doon. No? Pagdating nila doon sa lugar nila, doon sila mag-away. Siya daw yung unang anghel, yung anghel ng pahayag. Sakit pala sa ulo po. Tapos, sa kanila, nagpo-proselyte sila ng mga Christian na. Ay. So, doon sila pumupunta sa Christian. Ang tawag dyan, walang ethics. Ang tawag dyan ay church ethics. No? Kasi Pastor, parang nabasa ako na meron silang idea na ganito. Na yung pag-promote nila ng peace, as in lahat ng churches, bawal lang yung nag-alitan, ang tunay na churches daw, kailangan magkaisa at yun ay kailangan ay siya. Pupunta sa kanya sa Shinchunji. Yun daw kasi yung peaceful na church. Yun ang may nabasa akong ganung article.
Grabe, ano? Yun ang pinakamapayapang, ano? So, ang gawa nila ay ship stealing Yun. or ang tawag diyan ay fishing from the pond, from the fish pond. Doon na nanggagaling sa churches na yung kanilang mga miyembro. Tama po. Ayaw nila sigurong kasi hindi mahirap paniwalaan ito pagka hindi pa dati Christian. Diba? Madali na matuwing ito. Babatuhin to hanggang mamatay. Biro mo, bawal sa kanilang manood ng TV. Bawal na rin sa kanila mag-internet. Bawal manood ng news. Nakalagay nga dito, bawal manood ng news. Kasi pagka daw nanood sila ng sine, ng balita, makakaapekto 'yon sa kanilang pananampalataya. So, magkakaroon sila ng ibang idea. So, lalabanan yung pananampalataya nila. So, para intact yung kanilang pananampalataya, hindi na sila dapat mag-entertain ng ibang mapapakinggan nila or katuruan. Samantalang tayo, sina-challenge nga natin ang mga member magsaliksik eh. Ikumpara nila yung turo natin sa turo ng iba. Ganito para sa kanila, hindi. Bawal. Bawal magkumpara. Tayo lang ang totoo. Parang kay Butchal din po yun. Butchal din. Bawal ipaalam sa mahina ng faith. Baka hindi pa ma-digest. Kaya, ini-ignore nila ang facts, reasons, evidence na nagko-contradict sa teaching ni Lee Man-hee. They are discouraged from reading the news or using the internet, as these media can contain messages potentially harmful to their faith. Harmful sa faith. So, pero marami na silang estudyante, nakagraduate na raw sa kanilang Zion Christian Mission Center. Yun ang educational arm nila, ay 85,000 students. At nag-o-offer sila ng programs sa 300 centers worldwide. Ngayon, ang problema, 85,000 na, at yung 85,000 daw na yon ay na-sealed na as members of the 144. Malapit na sumobra. Malapit na. Kaunti na lang. Yun ang problema, 105,000 na eh. So kung may 20,000 silang member, 144,000 na yung nakapag-aral, 105,000 na. Hindi na tayo, brother, pwede mag-apply dito. Ano na lang ito? 39,000 na lang, bro. Dapat tumigil na sila kasi sayang naman yung iba. Mapapagod lang, di naman pala kabilang. Kasi na-sealed na sila eh. Ibig sabihin, pag sealed na sila, hindi naman sila pwedeng hindi makabilang. Talagang 100% sila na yon. Eh, yung problema, 144 lang ang kailangan. Yan, mayroon pala silang 3 levels ng study. Una, yung first level or entry level course. Ang tawag diyan ay yung true meaning of the parables. At ang true meaning of the parables, kay Lee Man-hee lang pwedeng makuha. Siya mag-interpret. Kasi ang parables ay hindi mai-interpret ng hindi karaniwang tao. Ngayon, kung hindi mo daw maintindihan ang mga parables, sabi rito, you cannot be forgiven from your sins, nor will they be saved. Doon pala sa first level. Pag hindi mo yun kailangan maunawa mo para maligtas ka. So, ang kanilang kaligtasan, not by grace, but by their own wisdom. Kailangan talaga maunawaan mo. Pag hindi maunawaan, si Lee Man-hee din ang Savior. Kasi yung kanyang interpretation na yon, kailangan maunawaan mo. Pag hindi mo naunawaan, hindi ka ma-save. Kawawa ka. Matindi pala to. Oo. Ang second level naman, diligtas ka na. Overview naman ng Bible. At ayon kay Lee Man-hee, tutulungan nito ang mga estudyante na maunawaan ang pangkalahatang konteksto ng Bible. Wow. Upang tulungan sila sa kanilang pagkatuto at sa ganap na kaligtasan. Hindi pa ganap kasi yon. Pag naunawaan mo siya, ligtas ka pero hindi pa ganap. Kumbaga yung development mo as a learner, ay yun ang development mo sa salvation. Wala yun. Yung third level and final level ay yung Book of Revelation na. Yun. A correct comprehension of Revelation's prophecies and their fulfillment is essential to the student's final salvation. Yan na yan. Kaya sa kanya yung justification, yung adoption, justification, at saka yung glorification.
Yung pagka naintindihan mo na yung revelation, final salvation, mag-glorify ka na. Kaya, abay, ayoko pang, kung ako yung estudyante, hindi ko muna iintindihin. Mamamatay ka na eh. Pag naintindihan mo na. Yeah. Kasi magiging final ang salvation mo. Nandyan pala yung Zion Christian Mission Center. So, napakasipag nila no, sa cultural and voluntary efforts. May mga social action organizations, kaya lang nagdi-disguise na hindi sila Shinchonji. Kasi nga, pag na-recognize na sila kasapi niyan, di iiwasan ng tao. Kaya kanila ang pang-akit ay yung mga pagbibigay ng tulong sa nangangailangan. Masyado silang Pastor. So sila yung mga ito yung mga testimonial ng mga wow. Hindi na. Zion Center, no? Grabe, mga Amerikano pa, oh. Kaya nga alam mo, ang kaligtasan, hindi yung sa katalinuhan, eh. Biro mo, ang hirap tanggapin ito, no? Pero may curriculum. Siyempre, pag nag-aaral ka dyan, talagang yun din ang ituturo mo. Pero ito, panigurado ako, hindi ito credited kahit ng Korean government. Kahit sino, wala. Kaya yan, partisan. Kasi pagka hindi ka nagagabayan ng isang organization, institution, nagiging bias ka eh. Nagiging bias ka kasi nga, hindi ka na-balance. Kasi kung ano yung, walang pipigil sa'yo. Hindi gaya nung pagka-credited ka ng, nandyan. Course Basics of the Bible. The secret. May introduction yung basic. Course 2, The Secrets of Heaven. Yung should understand the symbolic language of the Bible. Course 3, Journey through the Bible. Yan yung yung context ng buong Biblia. Tapos yung final, Revelation. May fulfillment na po yung Revelation, Pastor. Oo. At yun po ay Sila yon. Si Liman po yun. Si Liman yun. At ang si Cynthia na pati. Si Shinchonji, yung church na yon, noon na ang New Heaven and New Earth. Ikaw talaga, Liman, pinahihirapan mo kami. Hirap-hirap na ako sa Korea, kaya ayokong mag-Koreano, hindi ko kaya eh. Hirap talaga Biro mo, dami na pala nitong napag-graduate. 300 students covering the entirety of the program. Okay. May tanong ba tayo ngayon sa ating baka may mga katanungan? So, kung walang katanungan, ay ibig sabihin ay hindi sila interesado dito. Meron naman. Si Pastor Syke, nako. Sino yan? Si Syke Monterde? Sino yan? Syke Monterde. Actually, marami na akong mga nagtanong sa akin na ganyan eh, na sino siya. Kaya at least may idea ako eh. Yung nakagandahan sa God Questions, sa Q&A. Meron na akong idea ng kanyang paniniwala. Mari-research mo pa eh. Actually, when I was starting as freelancer before God Questions, naging translator muna ako noong the Eastern Lightning Church, yung iglesia na makapangyarihang Diyos. Ay, opo. Sa rin yun. Tapos, hindi ko na-detect agad. So, I was a freelancer sa Upwork. So, nagtatranslate ako. Nakita ko ito. Mahal magbayad. Ang per word niya ay $5. $0.5. So, $50 per 1,000 words. So, sa beginner, okay na yun. So, ay $5 lang pala. $5 kasi 0.05 eh. So, $5. So, sa beginner, pwede na yun. Kasi beginner ka eh. Ngayon, inoperan ako ng $10 per 1,000 word. So, sabi ko, double ito sa beginner. So, ngayon, pag na-translate ako, parang may mali. Parang may mali. Kasi tinatago nila yung mali. So pag talagang hindi ka masiyasat, hindi mo talaga. Kasi una parang totoo. May binabanggit silang Jesus Christ, God the Father. Hanggang sa huli, lumalim na ako. Ang kanilang Jesus Christ, yun ang Chinese na teacher.
Oh, yung babae. Oo, na nakatira sa sa US. Mm. Meron siyang sariling bahay at lupa sa bundok. Yun ang kausap ko, yung Jesus Christ nila. Kasi nagustuhan ako eh. Gusto ngayon ako maging head editor ng kanilang editorial nung kanilang lahat ng translator. Daming translators ng mga Pilipino. Tapos sabi ko dun sa isa, Brad, ang kakaiba to. Delikado tayo. Sabi ko, ayaw ko na rito. Di nag-resign ako. Ini-email pa rin ako noon ng Jesus Christ. Yung mismong Chinese na babae. Na bumalik daw ako. Triplehin yung aking Talagang, talagang sila. Mayaman sila kasi ang doon is yung mga ari-arian nila sa China. Dahil sila inuusig na eh. Kasi total, inaangkin din ng gobyerno, ibenta nyo lahat, ipadala sa kanya. Iyaman niya. Meron siyang kasama doon na treasurer. Doon iniuhulog sa account nila. International banking. Kaya kayamanan ng mga miyembro, doon pumupunta. At saka talagang mayroon silang YouTube, mayroon silang, may mga kanta sila. Ang galing ng mga composition nila. Compose sila ng mga songs. Tapos kinakanta nila. Parang pakanta lahat yung kanilang mga evangelism. Maaliw ka kasi magaling sa instruments, magaling ang singers. Binabayaran nila lahat ng tao. Iglesia na makapangyarihan ng Diyos. Pero mahalata mo po sila, Pastor, yung way na magtagalog sila, kakaiba. Oo, kasi translator lang iyan eh. Mga Pinoy translators lang iyan eh. Hindi yun. Chinese yun eh. Chinese original yun. Tapos translated into English. Tapos translated into Tagalog. Kaya pala po. Pero originally Chinese. Yun yung My God the Mother. Ano po, Pastor? Bukod pa yun. Bukod pa po yun. Oo, bukod pa yun. Korea din yun sa Korea. Yung God the Mother din yun. Sa Korean din yun. Matindi itong... Sa Korea kasi may 50 cults na from Christian sect. 50 cults. Nasa loob mismo ng Christianity. Ito po kasi mga God the Mother na ito yung very aggressive sila sa pagbabaptize. Oo, yung God the Mother. At siya naman yung bagong Jerusalem. Siya mother. Yun naman. Iba naman version siya. Yung New Jerusalem ay ina. At siya yun. Ito naman yung Church on New Jerusalem. Ang New Heaven, New Earth naman. Pero ang version niya, siya ay New Jerusalem. Mga allegorical ang interpretation. At pera-pera. Lalo yung Moonies, yung kay Song Myung-moon. Di ba yung kinakasal? Yung bride to order. Made to order bride. Yung, di ba, yung sa mga politiko pa nga dito, nagpa-member dahil gusto magkaasawa ng mga marami. Naasawa nila. Pinag-aasawa nila. Pinadala sa Korea. Babae. Naalipin naman. So, ganyan ang mga kulto. Talagang Pastor, malpractices. Meron pa pong konting gusto kong talakayin po natin. Yan pa rin sa yung sa Messenger, Brother RJ, dun pa rin sa kanilang statement of faith. Balik tayo doon. Sa huli, Yan. Promise word. So, ayan, Messenger yan. Pakipost mo yan. Okay. Mabubuksan kaya yan? Sige, pakibuksan mo. Sabi po kasi dito, sa bandang huli, ayan, kasunod-sunod yan. Hanggang sa baba. Yan. Messenger. Yan. The Promise Messenger. Doon sa may bandang huli, tingnan natin. Isa pa. Paki-scroll mo baba. Ups, napasobra. Yan, rap day. Ayan, ito po pastor. Sabi diyan,
roughly 2,000 years ago, it was Apostle John who received the book of Revelation as a vision in which he was the main character. But Apostle John died shortly after receiving and recording the vision of Revelation, never witnessing the fulfillment of its prophecies. When Revelation is fulfilled, Jesus appoints a messenger like Apostle John to witness the events of the fulfillment of Revelation and receive it and digest their explanation so that he can testify on Jesus' behalf to all the churches. Ito yung sinasabi ko po kanina. Most of the events of Revelation have already been fulfilled in one person, and one person who witnessed the events of Revelation fulfillment was appointed by Jesus to deliver a testimony regarding those events to the churches. This promised messenger of Jesus is Manhili. O, diniration na ito. Siya na talaga yon. The leader of the 12 tribes of Sinchunji Church of Jesus. If you are curious about how these things occurred, we welcome you to come. Wini-welcome niya. Matindi po ito, Pastor. Kailangan matuto ka about the prophecies of the New Testament and their fulfillment. So kaya makikita mo talaga, ang sign ng cult talaga, yung self-exalting na pastor. Yung akala mo, nagtuturo ng kung sino, sa huli siya. Siya pala yun. I-reveal niya siya pala. Parang si Butchel talaga. Butchel na butchel, di ba? Sabi niya, meron talagang dapat, merong strategic man. Yeah. Kaharap nyo na. Medyo tacit pa to si Butchel eh. Hindi niya sinabing siya eh. Ano siya? Mahiyain pa eh. Mahiyain. Pero ito... Ito walang hiyaan na ito. Hindi na ito nahiya. Hiya. Talagang dire-diretso na siya. Ako yun. Ako itong anghel na to. Ako ang pinili ni Jesus Christ. Well, anyway, yun lang, Pastor Derek. Salamat po muli at hindi naman masyadong sikat pa ito sa atin. So, hopefully, ay wag nang sumikat pa to sa ating bansa. Siguro naman, kahit paano, meron na kayong warning, no? Yung warning po ito sa inyo. Mag-warning sa atin to. Baka mamaya kayo po ay tagasunod na ni Lee Manghi. So, ayan. Maraming salamat po muli sa inyong magsubaybay. At kapag may mga katanungan po kayo, inyo lang pong i-chat doon po sa doon po sa mismong video at pwede namin sagutin. Maraming salamat po muli, Pastor Ramil. God bless you, Pastor Derek. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muling pagkikita sa Webes ng gabi muli. Yes. God bless po.